So bakit nasisira ang mga inverter? Lalo na pag 12 volt. Yung mga 12 ginagamit sa 12 volt na systems. Kasi unang-una, maliit lang ang operating margin or operating voltage ng 12 volt from yung cut-off niya. Ang cut-off niya is 10.5 yata or 10.2. Depende sa inverter. Depende kung saan nila prinogram. And then, isa pang problema, yung voltage drop. Kasi may mga ibang setup ako nakikita na mataas yung resistance ng system nila. Makikita naman agad sa itsura pa lang, sa wiring pa lang, kung paano nilayout yung wire, kung saan tumakbo, kung gaano kalaki yung wire, kung ano yung pinagkakabit nila, kung may relay, kung merong mga washer, kung merong mga bakal na tornilyo, kung merong mga breaker. Lahat naman yun magdadagdag doon sa total resistance. Kasi meron nag-comment, napaka-technical daw ng sinasabi kong resistance. Sa totoo lang, kung hindi ka technically minded, dapat mag-aral ka muna. I-build mo muna yung technicality sa sarili mo bago ka mag-engage doon sa pag-build ng isang system. Especially sa mga gumagawa ng mga DIY na solar. Hindi pala technically inclined pero gusto mag-build. So doon pa lang medyo tagilid ka na sa ganun. So sa akin, saan ka maniniwala? Doon sa merong 12 volt setup na matagal nang umaandar na hindi nagkaroon ng problema at nakakapagpatakbo ng mabibigat na load tulad ng 1.5 na aircon, induction cooker, water kettle, refrigerator, mga electric pan, personal computer, vacuum cleaner ng kotse, at kung ano-ano pa na maliliit na mga charger at mga pinaplug on the fly na basta na lang pinaplug. Kasi yun naman yung mga typical na loads ko. Ako ay naka 12 volt system din. At kanino ka din maniniwala? Doon sa may inverter na mumurahin lang, or yung may inverter na galing pa sa ibang bansa na mahirap i-ship dito sa Pilipinas. Sobrang hirap. Nahirapan ako dun sa inverter na yun. 12 volt lang yun. Pero true rated siya. So saan ka maniniwala? Sa nakagamit na ng both 50 Hz and 60 Hz na inverter. To say na hindi na ipapakita or hindi nakikita ng iba ang mga ginagawa ng mga nagsa-set up, that's a direct hit doon sa mga nagbi-build ng 12 volt. Tapos makita-kita ko yung post, may biglang advertise ng kanyang cellphone number, kontakin siya, tutulungan siya, ganun. Pagkakakitaan ka lang ng mga ganun ako, ang tinuturo ko lang naman yung mga technique kung paano gawin. You don't have to pay me for anything. I'm not advertising anything na contact me, I'll do it for you. Hindi.
Ang sa akin, pinapakita ko how it should be, how it's done, how you get your 12 volts to become reliable. Pero never ako nagsabi na ganun, na ay ganito, ganyan. Kailangan magganito ka na. Hindi. I maintained the 12 volt system voltage kasi nga meron akong tina-target na objective is to make the 12 volt reliable in terms of off-grid. Buong bahay, kaya ba ng 12 volt system? Patakbuhin ang buong bahay? Ang sagot ko, personally, sa system ko sa ginawa kong system ko, yes, kaya. Kahit yung 3 kilowatt inverter ko, kaya. And look around, yung meron akong mga appliances is the typical kung ano yung meron ang isang household na ordinaryong Filipino household. Kaya nagtataka talaga ako, bakit ang daming galit sa 12 volt? Bakit ang gusto nila lagi itaas doon sa higher? Nandun na tayo. I know the advantages na nga naman, higher system voltage is lower amperage or lower current requirements. Kaya makakatipid ka sa wire, makakatipid ka in the long run, hindi mag-iinit masyado. Pero ang point, dinidisregard na nila. Kumbaga nilalait-lait na lang nila yung 12 volts. Yun naman ang hindi ko ang akin, walang laitan ng system. Kung 12 volt yung pinili nung isa, ituro mo kung paano mo mapapaganda ang 12 volt. Up to what extent, ipakita mo. Hindi yung nilalait mo yung 12 volt, tapos ibibida mo yung higher system voltage, palibhasa may pakinabang ka dun. Pangit yung ganun. So bakit nga ba nasisira? Una-una, may manufacturing flaw ang mga 12 volt na cheap inverters. Yung mga materials na ginamit nila, hindi maganda ang flow ng kuryente. Nag-act as a impedance or resistance doon sa overall build. Stainless ba naman gamitin mong mga fastener tsaka mga bolt and nuts Tapos yung ginamit na terminal lugs, metal or steel, which is also not a good conductor, of course. Meron namang brass, meron namang aluminum, bakit hindi na lang yun? At least kahit pa paano, 60% ng conductivity ng copper. Kaya lang, yun ang ginamit kasi nga mura. So, it is the responsibility of the builder, kung sino man yung nagdi-DIY, to check kung ano yung problema sa system. Ngayon, yun yung tinuturo ko. Ina-eye opener ko sila doon sa reality na ang mga inverter na cheap, kailangan nyo munang i-modify a little bit para ma-achieve nyo yung efficiency at hindi maging fire hazard at hindi maging sirain in the long run. 2 to 3 months lang, sira na yan. Yun sa akin, November of 2025 pa ako nag-start. Until now, walang patayan. Cheap inverter lang. Di na ako magbabanggit ng brand para walang kinikilingan. Pero, sikat na inverter yon, kulay itim. At marami pa namang ibang mga inverter, hindi lang yon. Pwede naman kahit anong inverter kunin mo sa palengke, pwede. Bilhin mo sa whatever store na gusto mong bilhan, pwede. Basta, i-optimize mo at i-modify mo.
So yung video na mga nilalagay ko, yun yung mga paraan at mga technique kung papaano maging efficient para si Juan de la Cruz, ordinaryong mamamayan, ay magkaroon naman kahit papaano ng enjoyment doon sa kanyang perang ginastos para makatipid din. Kasi useless din eh. Kaya ka nga unang-una, kaya ka nga nagsa-solar para makatipid. Pero kung ang pagsa-solar naman ay gagastos ka ng malaki, defeated agad yung purpose mo. So yun lamang. Shinare ko lang kasi may nakita akong post eh. Nag-viral daw yung 12 volt setup. Sabi ko, that's good. Bakit nag-viral? Pero meron may kabig eh. Biglang pero hindi ganito, ganyan. Hindi pinapakita. Parang, wow, biglang naging shady yung Ay, sabi ko, to? Ginagamit niya yung kahinaan ng isang system para itaas yung isang system. Hindi ganun, pangit yun. Walang laglagan ng system voltage. Hindi ka makakarating sa 24 kung hindi ka nag-12. Ganun lang kasimple yun. Alangan naman nag-24 or nag-48 ka na kagad na hindi mo naranasan ang 12 volts. Mag-isip-isip. So, kanino maniniwala? Kayo na ang mag-decide. Yun lamang. Bye guys.